tumataas daw yung kaso ng kidnapping sa panahon ng halalan. Hindi particularly dahil yung mga tumatakbo, alam niyo na, no? Hindi po din kasi yun daw po mga kriminal, alam na numinipis ang manpower ng pulis, kababantay ng politiko. Magandang punto yun, yung sinabi diba? niya kanina. Ma'am Tessie Angsi, no, sa mga nakikinig ngayon, kinikilabutan ako, girl. Yung sinasabi niya na, na 90s period ito. Yun nga yung sinasabi niya. Oo, kasi meron din akong isang matalik actually na kaibigan. Kaya din kami nagkakilala nito sa Ma'am Tessie dahil biktima rin ng kidnapping yun. No? Oo, yung isang, anyway, napakalungkot na balita nun. Kinidnap din yun, nabaril siya, naubusan ng dugo, namatay yung bata. No? Na babae na nasa legal age na anyway. So, yun po yung mga sitwasyon din na talagang antindi ng balita at takot ng Filipino-Chinese community ito nga po sa kidnapping na ito. Ito hong sinasabi ni Ma'am Tessie, no, sa lahat na mag-iingat sa pagkuha ng mga chuper. Mawalang galang lang po, itong babalang ito. Hindi naman po sa nilalahat natin. Pero yung pong ibang karanasan, yung mismong chuper ang connect noong kidnapper. O mismong yung pong security guard na kinukuha, kung meron silang security guard. Parang yun nangyari dun sa bata sa Taguig. Dito po yun. Meron din pong isang controversial po at malaking kaso. Ganun din po, no? Ganun din po ang kung paano natumbok ng mga investigador yung pag-rescue doon sa kinidnap. Isang malaking kumpanya, Filipino, ang may-ari, Filipino-Chinese, no? Malaking kumpanya ito. And then, kinidnap po yung anak nila. Nangyari po ito 90s. Malaking balita po ito. Nung kinidnap yung anak nila, nagkaroon na nga po ng investigasyon. Nung bandang huli, negosasyon po ito, no, sa pagbayad ng ransom. Sa bandang huli, natumbok, nahuli na yung mga may gawa ng krimen kasi doon sa driver nung bata. Siya ang source ng information, siya ang lahat ng connect ng kidnappers doon sa papaano po gagawin yung pagdukot doon sa bata. Nangyari yan kasi yung driver, bagamat nung una hindi nila pinaghihinalaan, eventually, nung matapos na po yung pagbabayad ng ransom, yung driver nila ay nawala. After a few days, nawala. Nag-leave ka agad, etc. Noon nang sinubaybayan, yun na. Kasi nga kasama siya sa partihan. Opo. Yan po isa sa mga kaso na noong pa ho natin tinutukan nung kaputukan nga nitong mga kidnap for ransom nito. Kaya meron dati yung pacer na binabanggit niya, yun yung grupo Opo, na binuo para habulin tong mga kidnapper na ito. At sabi nga po ngayon ni Ma'am Tessie, sa panahong ito, kasi yung iba sinasabi, ba't tumataas daw yung kaso ng kidnapping sa panahon ng halalan? Hindi particularly dahil yung mga tumatakbo, alam niyo na, no? Hindi po din kasi yun daw po mga kriminal, alam na numinipis ang manpower ng pulis, kababantay ng politiko. Yun, magandang punto yun, yung sinabi diba? niya kanina. Oo. Tama naman yung sinasabi niya na maganda ng pangunahan na nila. No, yung usapin po nung constitutionality nung kanila pong order pero tuloy pa rin naman daw po yung supposed to be pagbibigay ng informasyon ng mga survey firm sa bawat kanila pong ilalathala isa sa publiko na mga survey result. Pag-uusapan po din natin yan, hindi ho tatagal sa siguro bagong pagkatapos ng eleksyon. Bago po naman matapos ang halalan. Akala ko pag-uusapan po natin yan at aming pong ilalahad kung masaya po ba kami sa mga nakikita po nating listahan. Matapos po ang halalan sa 2028. Oo. Hindi po, ito pong, alam niyo, yung survey companies na ito, na ngayon kasi sigurado, laki ho ng kanila pong kita, wala namang question doon. Lihiti mo naman na negosyo yan. Correct. Pero yung alam pong pamamaraan, di ba? Opo, yung pamamaraan ng pagkalap ng mga samples
Kumbaga, di ba, yung sinasabing 1,200 respondents. 1,800, 1,800. Saan bang mga lugar ito? Ano mga Paano ba edad? pinipili itong mga taong ito? Sigurado ba mga butante ito? Correct. Yes, baby girl. Ano bang pruweba pinapakita pag nagtanong? Baka Okay. naman tanong lang talaga na botante ka ba? Opo. Kasi alam niyo ho yung bandwagon effect kung tawagin na dahil sa nangunguna, ang usually po, ang mga Pilipino, kung sino ang liyamado, doon sila tumataya. Di ba? Parang ganun po ang datingan. Anyway, sige. So, ang ating nga po, huwag magpadala sa mga survey na ito. Alright? Ang totoong survey, mga kapatid, ay sa actual na araw po ng halalan. Mismo, yun. Yung official na yun, di ba? Yun. Pero ikaw mismo, wala kang survey. Ikaw mismo dapat. Yung nga lang ang problema dyan, kung ikaw mismo ay bulag sa katotohanan. Kung ikaw mismo ay napapag-ikutan ng mga mali-maling informasyon. Kung ikaw mismo ay naloloko nitong mga kandidatong ito. Magandang ang panukala, Aaron Palagay ko, magandang sa bagay, hindi naman tayo pwede magpanukala. Hindi naman tayo miyembro ng... Sabi nga, alam mo yon, the penalty, kumbaga, di ba? Of, hindi na bale. Alam mo, Aaron, gawin kaya nating ang sweldo ng mga senador. Mga senador, di ba gustong-gusto nila maglingkod sa bayan? Gagawin nila ang lahat para sa bayan. Oo naman. Di ba? Yan ang Gustong-gusto sabi nila, di ba? Na ibigay ang inyong mga pangangailangan. Sila'y magsasakripisyo para lamang sa inyo. Gagawin namin ang lahat sa ikabubuti ng bayan. Yan ang mga pangako nila. Congressman man yan, mayor man yan, Senador man lalo yan. na pag senador. Lahat na ng aming, di ba, dugo at pawis ay iaalay sa bayan para makapaglingkod sa inyo. Gawin kaya nating minimum wage ang sweldo nila. I mean, why not? Total naman, ang karamihan sa kanila mayayaman na Correct. Saan katira ba na pera? Nakita mo ko sa mga nakatira yan? Ilan ang mga kotse niyan? Ilan ang mga, alam niyo na. Correct. Gawin kaya natin ang mga senador o kongresista o gobernador o sino man. Pag naluklok ka sa pwesto, number 1, ang sweldo mo minimum. Pangalawa, hindi ka na otorisado sa lahat ng libre na benepisyo. No freebies, ha? Yes, oo. Wala ka ng mga chuchuwawa pa ng mga bodyguard. Ano pa gusto mo? Ha? Naalisin. Ha? Baguhin. Walang libre, walang bodyguard. Wala na. Total naman. Bawasan natin ang recess nila. Masyadong madami. Ako nadadawihan Diba? talaga ako. Pwede kaya yun? Ako Sandali Kasi lang. tayo, di ba, no work, no pay tayo dito. Diba? Kayo ngayon, recess kayo, with pay kayo. Sa bayan, di sweldohan ka lang Wag minimum. na, alam mo, kung gusto nila maglingkod sa bayan, wala nang sweldo at all. Nangyayari yun. Hindi ba? Ikaw na uto-uto, boboto mo pa rin siya, di ba? Kahit alam mo na magnanakaw, di ba? Tama. Biyernes Ang aga mo, baby, ha? Biyernes ngayon, ha? Oo, ang aga mo. Alam mo na nanakay. Ma'am Tessie Angsi, no, sa mga nakikinig ngayon, kinikilabutan ako, girl. Yung sinasabi niya na, dali lang, 90s period ito. Yun nga yung sinasabi niya. Oo, kasi meron din akong isang matalik actually na kaibigan. Kaya din kami nagkakilala nito sa Ma'am Tessie dahil biktima rin ng kidnapping yun. No? Oo, yung isang, anyway, napakalungkot na balita nun. Kinidnap din yun nabaril siya, naubusan ng dugo, namatay yung bata. No? Na babae na nasa legal age na anyway. So, yun po yung mga sitwasyon din na talagang antindi ng balita at takot ng Filipino-Chinese community ito nga po sa kidnapping na ito. Ito hong sinasabi ni Ma'am Tessie, no, sa lahat na mag-iingat sa pagkuha ng mga chuper. Mawalang galang lang po, ano? Itong babalang ito. Hindi naman po sa nilalahat natin. Pero yung pong ibang karanasan, yung mismong chuper ang connect noong kidnapper. O mismong yung pong security guard na kinukuha. Kung meron silang security guard. Parang yung nangyari dun sa bata sa Taguig. Dito po yun. Meron din pong isang controversial po at malaking kaso. Ganon din po, no? Ganon din po ang kung paano natumbok ng mga investigador yung pag-rescue doon sa kinidnap. Isang malaking kumpanya, Filipino, ang may-ari Filipino-Chinese, no? Malaking kumpanya ito. And then kinidnap po yung anak nila. Nangyari po ito 90s.
malaking balita po ito. Nung kinidnap yung anak nila, nagkaroon na nga po ng investigasyon. Nung bandang huli, negosasyon po ito no, sa pagbayad ng ransom. Sa bandang huli, natumbok, nahuli na yung mga may gawa ng krimen kasi dun sa driver nung bata. Siya ang source ng information, siya ang lahat ng connect ng kidnappers doon sa papaano po gagawin yung pagdukot doon sa bata. Nangyari yan kasi yung driver, bagamat nung una hindi nila pinaghihinalaan, eventually, nung matapos na po yung pagbabayad ng ransom, yung driver nila ay nawala. After a few days, nawala. Nag-leave ka agad, etc. Noon nang sinubaybayan, yun na. Kasi nga kasama siya sa partihan. Opo. Yan po isa sa mga kaso na noong pa ho natin tinutukan nung kaputukan nga nitong mga kidnap for ransom na ito. Kaya meron dati yung Pacer na binabanggit niya, yun yung grupo Opo, na binuo para habulin tong mga kidnapper na ito. At sabi nga po ngayon ni Ma'am Tessie, sa panahong ito, kasi yung iba sinasabi, ba't tumataas daw yung kaso ng kidnapping sa panahon ng halalan? Hindi particularly dahil yung mga tumatakbo, alam nyo na, no? Hindi po din kasi yun daw po mga kriminal, alam na numinipis ang manpower ng pulis, kababantay ng politiko. Yun, magandang punto yun. Yung sinabi Diba? niya kanina. Opo. Sabi niya sa checkpoint,